magandang gabi mula dito sa DOST Pag-asa. Narito ang latest weather update tungkol dito sa binabantayan nating bagyo na si Typhoon 1 ngayong Sabado, November 8, 2025. Base sa latest weather satellite image, kasalukuyan itong si Bagyong 1 ay nag-intensify dito sa Philippine Sea habang kumikilos dito sa may eastern section ng Luzon na nagdadala ng kaulapan at mga pag-ulan dito sa may eastern section ng Visayas, dito sa ilang bahagi ng Luzon at dito sa ilang bahagi po ng Mindanao, habang northeast monsoon naman po ang kasalukuyang nakakapekto dito sa may extreme northern Luzon. So as of 3 PM kanina, ang sentro nitong si Typhoon 1 ay namataan sa layong 605 kilometers east of Catarman, Northern Samar na may maximum sustained winds na 150 kilometers per hour malapit sa sentro at gustiness na umaabot ng 185 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Base po sa track and intensity forecast nitong bagyo, so kasalukuyan pong itong bagyo ay kumikilos pa northwest patungo dito sa may eastern section ng Luzon at inaasahan po natin na maglalandfall ito dito sa may southern portion ng Isabela at northern portion ng Aurora by tomorrow evening hanggang Monday morning at inaasahan na tatawid po ito dito sa may Cagayan Valley, dito sa Cordillera Administrative Region, dito sa may Ilocos Region at kasama po ang Central Luzon, palabas ng West Philippine Sea by Monday morning or afternoon bago po lumabas ng Philippine Area of Responsibility by Tuesday afternoon. Nakikitaan po ito ng slight chance na magkakaroon ng slightly shift pababa ng itong track kaya maaari pong magkaroon ng direct hit or maglandfall ito dito sa may Catanduanes. Habang tumatawid po ito sa ating kalupaan, maaari po siyang makaranas ng slight weakening dahil po sa interaction nitong bagyo sa kalupaan ng Luzon bago po lumabas ng West Philippine Sea at nakikita po natin na possible tonight or bukas ng umaga ay maaari po itong mag-intensify from typhoon to super typhoon at habang kumikilos po ito dito sa ating kalupaan ay maaaring mapapanatili niya po yung typhoon category hanggang makalabas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, ang pinakamalapit na approach nitong Bagyong 1 ay dito sa may area po ng Catanduanes by tomorrow morning or afternoon and maaari po ito maglandfall dito sa Aurora, Isabela by tomorrow evening or Monday morning. Kasalukuyan nakataas po ang signal number 3 dito sa may area po ng Catanduanes, dito po sa eastern section ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, dito sa may northeastern portion ng Northern Samar, habang signal number 2 naman po ang nakataas, particularly dito sa may eastern portion ng mainland Cagayan, kasama po ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Quezon at Marinduque. Signal number 2 pa rin po ang nakataas sa may Camarines Sur, rest of Camarines Norte, rest of Camarines Sur, rest of Albay, rest of Sorsogon, Burias and Ticao Islands, rest of Northern Samar, Northern Samar dito sa may northern portion ng Eastern Samar. Signal number 1 ang nakataas sa may Batanes, rest of Cagayan including Babuyan Islands, dito sa may Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas. Dito din po nakataas ang signal number 1 sa rest of Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro kasama po ang Lubang Islands, Calamian Islands, Cuyo Islands, rest of Samar Province, rest of Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, northern and central portion ng Cebu kasama po ang Bantayan Islands at Camotes Islands, northern portion ng Negros Occidental at northern portion ng Negros Oriental. Signal number 1 pa rin po dito sa may Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion ng Agusan del Norte at dito sa may northern portion ng Surigao del Sur. Kasalukuyan, ang pinakamataas na maaari pong wind signal na maaari pong itaas sa buong bansa ay signal number 5 once naging super typhoon nitong binabantayan nating bagyo at dahil po sa epekto ni Juan ay maaari po itong magdala ng gusty condition na maaari pong umabot sa storm to gale force wind strength lalo na po sa mga areas na hindi po kasama sa wind signal. Ngayong araw at bukas, November 9, dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. At pagdating po ng Lunes,
most of Luzon at Visayas ay maaari pong makaranas ng gusty condition. Dahil po sa mga pag-ulan na dala nitong si Bagyong Juan ay maaari pong makaranas ng more than 200 mm na pag-ulan itong Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar, habang inaasahan ng 100 to 200 mm na pag-ulan dito sa may Aurora, Quezon, Laguna, Marinduque, Masbate, Biliran, Samar at Eastern Samar. Habang 50 to 100 mm na pag-ulan ang inaasahan dito sa may Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal kasama po ang Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at kasama po ang probinsya ng Leyte. Tomorrow afternoon at Monday afternoon ay maaari pong makaranas ng more than 200 mm ang malaking bahagi ng Luzon, particularly itong Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Quezon, Tarlac, Zambales, Pangasinan, Benguet, La Union, Mountain Province, Ilocos Sur, Kalinga, Abra at Apayao dahil po sa paglandfall nitong si Bagyong Juan, kaya po mararanasan yung malawakang pag-ulan at malalakas na hangin lalo na po sa malaking bahagi ng Luzon, habang 100 to 200 mm naman po ang inaasahan dito sa Ilocos Norte, Cagayan, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Laguna, Cavite, Batangas at dito sa may Occidental Mindoro kasama po ang Camarines Norte, habang 50 to 100 mm naman po ang maaari pong maranasan dito sa Oriental Mindoro, Marinduque at dito sa Camarines Sur. Dahil sa paglabas nitong si Bagyong Juan by Monday afternoon to Tuesday afternoon, maaari pong makaranas ng 50 to 100 mm na pagulan ang Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte at Ilocos Sur, habang inaasahan na 100 to 200 mm na pagulan within 24 hours ang maaari pong maranasan dito sa may La Union at dito sa probinsya ng Benguet. Kasalukuyan, meron po tayong nakataas na storm surge warning na maaari pong maranasan within the next 48 hours, lalo na po doon sa mga exposed coastal communities na maaari pong makaranas ng wave height na maaari pong lumagpas ng 3 metro, particularly itong Cagayan, Isabela, itong Aurora, itong Quezon Province, kasama po ang Polillo Island, Camarines Norte, Catanduanes, itong Albay, Sorsogon at ito pong Pangasinan. Habang 2.1 to 3 meters naman po ang maaari pong maranasan na storm surge, particularly dito sa may Cagayan, dito sa may La Union, dito sa may western section ng Pangasinan, itong Quezon Province, Camarines Sur at dito sa may Northern Samar, habang 1 to 2 meters naman na storm surge ay maaari pong maranasan dito sa may Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, dito sa may Ilocos Sur, dito sa nalalabing bahagi po ng coastal area po ng Pangasinan, dito sa may Zambales, Bataan, dito sa may Pampanga, dito sa may Bulacan, kasama po ang Metro Manila, Cavite, Batangas, ito pong eastern section ng Eastern Samar, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Nakataas din po ang gale warning sa malaking bahagi po ng eastern section ng ating bansa, particularly dito sa may Batanes, Cagayan kasama pong Babuyan Islands, dito sa may Isabela, dito sa may Quirino, Quezon kasama pong Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, dito sa may Catanduanes, dito sa may Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte, at kasama po ang Siargao at Bukas Grande Islands, habang nakataas pa rin po ang gale warning dito sa may Marinduque, Masbate, Romblon, Northern Coast of Cebu kasama po ang Bantayan at Camotes Islands, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Samar at Surigao del Sur. Para po malaman natin kung if ever yung mga areas po natin ay kasama po sa mataas na risk ng landslide, flash flood at storm surge, maaari nyo lang pong bisitahin ang hazardhunter.uris.gov.ph para po sa karagdagang impormasyon. Habang wala po tayong nakataas na heavy rainfall warning sa anumang bahagi po ng ating bansa, para po sa karagdagang informasyon, if ever kasama po yung mga lugar po natin sa thunderstorm advisory or heavy rainfall warning na maaari pong magsimula bukas, maaari nyo lang pong bisitahin ang panahon.gov.ph.